Isa sa pinaka-naaabusong Bible verse, no, is God is loving. Okay, God is loving. Okay, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mahabagin. Okay, He will restore you. Si David nga nagkasala pero ni-restore ng Lord, no? Which is true, okay? Hindi ako kontra dyan. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay tapat, no? Kahit balik na rin mo yung salitang tapat-tapat pa rin ang kalalabasan, no? Pero ito lang dinidil sa akin ni Lord, no? This past few months, no? Okay. Magiging ka sa paggawa pa rin ng kasalanan, kapatid, no? Bakit? Yes, God will restore you katulad ng ginawa ni God kay David, no? Nagkasala siya kay Bathsheba. At the end of the day, sa tulo ng buhay ni David, naging hari pa rin siya. Na-restore yung pagiging hari niya. He still called the man after God's own heart. Pero ang problema, sa time na nagkasala si David, meron siyang 3 anak na namatay. Okay. So, nung time na si David nagkasala, namatay yung 3 anak niya, na-restore si David, pero yung mga anak niya hindi na nabuhay. So, anong gusto ko sabihin, kapatid, no? Huwag mong sasabihin na ang Diyos is mahabagin. Okay? Pag dinidil sa'yo ni Lord yung kasalanan, huwag mo nang gawin yan, kapatid. Okay? O sabihin natin na may story, yung prodigal son, nagkasala. Tinanggap pa rin ng ama, okay? Pinabalik sa bahay, ni-restore, binigay yung sing-sing. Okay, sakay sinutan ng robe. Yes, totoo yun, no? Parang happy ending, no? Pero, sabihin natin, i-advance mo pag-iisip mo. What if, nung namatay na yung tatay, okay, ano mangyayari sa bunsong anak? Hahatian ba siya ng kuya niya ng kayamanan? Hindi na. Bakit? Yung kayamanan niya, winaldas niya na, inubos niya na. Yes, nakabalik siya sa bahay, anak pa rin siya, pero yung kayamanan niya, naubos. So imagine, magkakaroon siya ng anak, tapos sasabihin ng anak niya, Dad, no, English, no? 'Di ba? Dad, asan na yung kayamanan mo, 'di ba? Kapatid mo si Tito, ba si Tito mayaman, tayo mahirap? Ano sabihin ng bunsong anak ng prodigal son? 'Di ba? Nugget yung sinasabi ko, no? So gusto ko sabihin sa inyo, kapatid, no, mahal ka ng Diyos, i-restore ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, pero sa period na nagkasala ka, maraming mawawala. At ang masaklap nito, no, yung mga nawala na yun is hindi mo na may babalik. Okay, so huwag natin laruin yung kasalanan. Ay sinasabi ng Biblia, do not give foothold to the devil. So God bless, kapatid, sana maging guidance natin yan, no? Maging guide natin to sa mga gagawin natin. Especially pag natutokso ka, kapatid. Mahal ka ng Diyos, okay? Pero yung mga mawawala sa'yo, baka hindi mo na makuha yan, okay? At least ngayon magkakaroon ka ng 2 motivation para hindi magkasala. Number 1, dahil mahal mo yung Diyos, ayaw mo siyang masaktan. At pangalawa, yung mga mawawala sa period na nagkasala ka, hindi mo na may babalik. So God bless, kapatid.